Narito po muli si Nurse Dodong at nagsasabing magandang araw po sa inyong lahat. Atin po pag-uusapan ang ukol sa autismo. Ano po ba ito? Marami na po nakakaalam ang ukol po sa autismo pero pag-usapan pa rin po natin. Ang autism spectrum disorder ay isang neurodevelopmental condition na may iba't ibang sanhi. Walang iisang dahilan kung bakit nagkakaroon ng autismo ang isang bata. Pero ayon po sa mga siyentipikong pag-aaral, may ilang posibleng salik na nag-aambag dito. Una na po rito ay genetic factors. Opo, ito po ay namamana. Ito po ay isa sa mga pangunahing sanhi ng autism, ang genetika. Kung meron po tayong kamag-anak na may autism, mas mataas po ang posibilidad na magkaroon din ang isang bata. May mga natukoy na genes na konektado po sa autism, bagamat hindi pa po ito lubusang nauunawaan. Pangalawa po ay brain development. Ito po ang pag-unlad ng utak. Meron po mga pagbabago sa estruktura o connection ng utak ng mga batang may autism. Halimbawa po, may ebidensya na may kakaibang paraan ng pagpoproseso ng impormasyon ng utak nila. Pangatlo po ay ang environmental factors. Ito po iyong panlabas na salik habang ang ina ay buntis po. Hindi po ito nangangahulugang gawa ng kapaligiran lang, pero may mga risk factors na maaaring magpataas ng tsansa. Pagkakaroon po ng impeksyon ng ina habang sila po'y buntis. Pagkakalantad sa polusyon o kung sa anumang mga chemical at maling nutrisyon ng ina. Paggamit ng ilang gamot habang buntis po ang ina, halimbawa po nito ay ang valproic acid na anticonvulsant. At ang mga edad ng mga magulang, lalo na po kung sila po ay matatanda na. Ito naman po ang mga hindi sanhi ng autismo. Parenting styles o pagpapalaki ng magulang, hindi po iyan dahilan ng autismo. Vaccines, yung mga pagbabakuna, maraming pag-aaral na ang nagpapatunay na hindi ito sanhi ng autism. Ang kadalasang kombinasyon ng genetic at environmental na salik ang nagdudulot ng autism. Hindi po ito kasalanan ng magulang at hindi rin po ito dahil sa isang gawain o desisyon. Kung may autistic na bata sa iyong pamilya o komunidad, mainam po na magpatingin sa developmental pediatrician para sa maagang intervention at suporta. Gusto mo bang malaman ang mga palatandaan ng autism sa mga bata? Tatalakayin po natin iyan sa susunod po nating pag-uusap. Mas maganda kung tayo po ay may kaalaman. Kung may gusto po kayong pag-usapan, comment, like lang po at i-share po natin ito. Ito po si Nurse Dodong at muli nagsasabing maraming salamat po sa suporta.